Ang Iglesia ni Cristo ay hindi po laban sa impeachment, sapagkat ang impeachment ay itinatadhana sa saligang batas. Ngunit, kung ang paraan ng pagsasagawa nito ay wala sa batas at wala sa tuntunin, ito na naman ay pagmumulan ng kaguluhan, pagmumulan na naman ng pagkakabahabagi ng ating bansa. Ito po ang gusto nating iwasan. Yun. Malinaw pa sa malinaw, Nelson. O di, sana ay narinig. Pero ngayon, Nelson, ang latest, ito. Noong linggo, ay mayroong konting kambyo si Manong Johnny. Nabasa mo ba yung kanyang... Hindi nga eh. Ito. Kinuha ko yung papel. Anong sabi ni Manong? So many people, especially members of the Iglesia ni Cristo or members of the INC, yan po ito yung binabasa ko. Pinost pala niya kahapon alas 12:20. Ayan we're so reeled. R-I-L-E-D. Tinignan ko sa sa Google galit na galit daw pala yon. Okay. Ang ibig sabihin and angry at me for the post I made recently about the INC Peace Rally. I would like to explain why I made the post. I made that post. So, paliwanag. Yes, I'm not against the INC. I am fully aware that in this country, everyone, religious or not, is entitled to exercise the right of the people to peaceably assemble and petition the government for redress of grievances. There is no tama ba itong paras ba yung binabasa ko? Tama. Hindi na laki-lakihan itong sulat dito sa ang liliit. There is no question that the INC Peace Rally was a peaceful assembly. Tama yun. Yan. But were there grievances meron bang mga... to be redressed? May mga hinaing ba na hinahanapan ng solusyon? Pardon me for my impression to me. There was none. Sa tingin niya ay wala namang mga hinaing na sinasabi. Kayo nga mamaya, paparinig natin. Wala ho bang hinaing ang taong bayan, Manong? Mamaya. Baka nga kasi kako, ang depresa, hindi nyo narinig ang hinaing ng taong bayan, Manong Ayan. Pardon me for my impression. To me, there was none. To me, although it was well-intentioned, the peace rally was more like a political pressure to hinder a separate and independent department of the government to perform a constitutional duty. This was evident from the speeches delivered in that rally. Mukhang sa hinala ko, mukhang hindi talaga napakinggan ni Manong yung kabuuan ng rally. Sabi nga ng isang sumusulat din ng opinion sa mga payagan na babae ito Sabi niya, Manong Johnny, 4 na lang po yung nagsalita. Hindi naman tumagal, hindi niya pa pinakinggan ng buo. On the other hand, ito yung bandang huli, yung huling para po. On the other hand, the President, as the duly elected Chief Executive of the land, and one of the 3 independent and separate branches of our government, has the power and duty to coordinate with the 2 other branches of our government to achieve and maintain a unity and harmony in the efficient operation of the government and our society. No one can do that officially except him. Kaya ano yung sinasabi niya dyan? Ba't niya piniliwanag yung handa ba tayo para sa matagalang hindi magandang resulta ng... Parang kinalimutan na niya dyan, di ba? Parang iniwan na niya yung una niyang salita na yun. Hindi na niya sinabi, ano yung pangit na magiging resulta niyan na hindi handang tanggapin ng mga Pilipino?
Kasi doon sa talumpati at mga naging pahayag, ang gusto natin, ang tao magkasundo, magkaroon ng kapayapaan. Yun po yung hinaing ng taong bayan na isinatinig doon sa National Rally for Peace, Manong Johnny. Opo, masama po ba? Ano ho ang nalabag doon? Masama ba na ang taong bayan magsabi sa gobyerno, oy, pamahalaan, medyo naghihirap na kami, baka pwedeng kami ang asikasuhin ninyo. Huwag kayong magtalo-talo, huwag kayong mag-away-away. Diba? At so, doon sa huling bahagi, no, so napansin siguro natin, tanging sabi niya, sa kabilang banda, yan. Ang Pangulo Lamang. na Siya lang mag-isa. Opo, ang magagagawa nito. Paano napansin niyo po ba? Mukhang nakalimutan niyo, silang dalawa nga no, Pangulo at pangalawang Pangulo nag-aaway eh. Di ba? Sino bang kaaway ng Pangulo? Sino bang kaaway ng pangalawang Pangulo? Silang dalawa. Silang dalawa po nag-aaway, Manong. Kaya ang taong bayan lumitaw. Huwag kayong mag-away, tigilan nyo yan. Wala po munang bangayan. Asikasuhin ng bayan. Ano po ba? May masama bang sinabi doon sa ginawang rally? At sabi niya, no one can do that officially except him. Wala daw niya makagagawa nito maliban sa ang ating Pangulo. Ang sinasabi niya dyan, kung sino makakapigil doon sa impeachment. Diba? Kasi ang sabi niya dito ay Pangulo lang. Kasi i-coordinate niya yun eh. Totoo. Yung dalawang branch daw po ng gobyerno, ang tinutukoy niya, judiciary at saka yung legislature, tsaka siya. Yan, Pati yung, tama. Tatlo yan eh. Di ba? Tatlong sangay ng ating pamahalaan. Ang problema ho, nag-aaway nga eh. Parehong executive eh. Sino pwede magpabati doon? Aywan ko lang po ha. Aywan ko lang. Kami ho naman Manong, kung sa inyo pong karanasan, wala. Baka kung ikukumpara po, lingal lang kami ni Nelson. Ito pa dyan. Baka butulan ng mundo. Ito itatanong ko kay Manong Enrile, Manong Johnny. Halimbawa, si Pangulong Bongbong Marcos sa mga susunod ay nagsabi na suportado ko po ang mga magsasaka. Palakasin natin ang produksyon ng mga magsasaka na yan. At nagsalita rin kami, suportado namin ang Pangulo. Tama ang kanya sinabi. Tama ang kanya sinabi. Bilang katunayan, mga magsasaka na kaanib namin ay lalabas kami. Para ipakita na suportado namin siya. At nang sa ganun ay malaman din ng mga magsasaka na dapat tagilan na yung importasyon, smuggling na yan. Sasabihin din ba ni Manong Enrile na hindi, huwag niyo suportahan ng Pangulo. hindi niyo yan trabaho. Siya lang makakagawa niyan. Magkakaroon kayo ng bad president. Bad na nga yung president. Gagawin po mong bad. Hindi ba? Yan ang sinasabi natin. Dapat nag-iisip din tayo na saan ba nagmula yung rally na yon, di ba? Yun ay pagbibigay ng suporta nga sa presidente na gusto niyang wag maistorbo ang mga departamento ng gobyerno yung para sa kapakanan ng tao, di ba? Tapos sasabihin mo na wag. Parang pinipigilan ka di ba? Masamang halimbawa rin yung ginawa masamang natin. Halimbawa, Bakit? Ako yan ang hindi ko maubos maisip. Paano pong naging masamang halimbawa? At paano pong naging pressure ito sa administrasyon? Ako po, tama, pressure yun sa gobyerno na magkasundo na pressure po yun sa gobyerno na kayo'y wag mag-away, wag kayo magbangayan. Mali ba yun? Dapat po, mamamayan tayo. Yan ba ay may pangmatagalang masamang epekto sa bayan? Ang alam ko, pangmatagalang mabuting epekto. Kasi nagkakasundo, di ba? Ang alam ko na masamang epekto pagka pinag-away mo. Ayun. O kaya pinatalsik mo ang isang nakaupong presidente. Katulad ng ginawa mo noong 1986. Di ba? Ikaw ang number one na tumalikod sa tungkulin mo na ibinigay sa iyo ng pamahalaan. Sinumpaan mo yan sa saligang batas, sa batas ng Pilipinas. Nagkataon pa naman, tatay ng kasalukuyang Pangulo. Ayun pa. At hindi lang yun, Jen. Kamag-anak pa niya yata yun eh. Diba? Wala yung kamag-anak. At malaki ang utang loob niya yan doon, di ba? Pero nung kayo ay nagigipit na at
maaaresto na, nanganganib ang buhay, gumamit kayo ng kasangkapan, mga tao, para sa inyo. Ginago nila ang saligang batas, sinuway nila ang rule of law para sa'yo. Personal. At yan ay hindi naging maganda ang... Ginawa niyong shield ng taong bayan ng mga panahon na yun. Hindi nga naging maganda ang resulta. Nagkaroon tayo ng malawakang brownout, hindi ba? Hindi niyo pinatakbo ang nuclear power plant. Napakamahal ng singil sa kuryente. Ang gusto niyo po, happy kami. Pero yung pinangako niyo pong gusto niyo, happy kami, napababa ang kuryente. Hindi naman natupad manong dyan eh. Hanggang ngayon po, abot langit. Oo. Di ba? At saka natatandaan. Ginamit nyo lang atang campaign strategy yun eh. Yun nga. So, niloko nyo ang taong bayan. Diba? Ayaw namin sa manloloko. Diba? Kasi kung puro lokohan tayo, wala hong maganda na magkakaroon yan ng bad president. Ayan. Diba? Yun po ang gusto naming bangitin. Kaya naman, ako napansin ko, Nelson, merong isang abogado na nakabase daw ito sa Washington, D.C. Kasi baka sabihin ni Manong, kayong dalawang kamoting kahoy, hindi ko kayo papansinin. Kasi hindi naman kayo abogado. Ako de kampanilyang abogado, iba ako pinapansin naman tayo ng majority.